Hello guys! Tara, samahan niyo uli akong magluto nitong aming ulam for today's video. Isang Turkish food na naman yung ating lulutuin ngayon. Ito ay tinatawag dito guys na itli buday çorbası. Napakasimple at madali lang itong gawin. So, bali dito sa ating mainit na kawali ay nilagay ko na dito yung aking hiniwa-hiwa na karne. Then pagkatapos ay nilagyan ko siya ng kaunting mantika kasi nga ilalagay ko na dito yung ating sibuyas. So isang buong sibuyas yung aking ginamit dito guys, yung sibuyas na puti. Then pagkatapos ay inihalo-halo ko lang siya kasabay nitong ating karne hanggang sa lumabas na nga itong kaniyang aroma. Dahil nga hindi naman kailangan na lutuin talaga itong ating karne sa ngayon. Kasi nga mamaya gagamit ako ng pressure cooker para mas maluto pa itong ating karne. So, bali guys, dito ko lang siya niluto sa kawali ba para maipakita ko sa inyo ng mabuti or maayos. And then pagkatapos ko namang nilagay itong ating salsa or ang ating tomato paste. So, dalawang kutsara ng tomato paste yung aking nilagay dyan. And then, naglagay lang ako ng kaunting tubig. Para hindi madaling masunog yung ating tomato paste. And then, pagkatapos ay nilagay ko na itong ating buday. And then, tamang halo-halo lang tayo dyan sa ating buday at ang ating karne. Pagkatapos ay naglagay na din ako dito ng ating nuhot. So, bali, isang basong nuhot lang yung aking nilagay. And then, mekos-mekos ulit guys kasi lalagyan na natin to ng tubig. So, bali, 2 litro ata na tubig yung nilagay ko dito guys kasi kailangan talaga na maraming tubig kasi yung ating buday ay parang ano siya baka nang grabe siya humigop ng tubig. Pero sa puntong iyan ay hindi muna ako naglagay ng maraming tubig, yung kasya lamang sa ating kaldero no or kasya lamang sa ating kanang kawali kasi nga aapaw yan siya guys. Bali, naglagay na din ako dyan ng pangtimpla, yung asin, paminta, at saka itong ating kimno. Naglagay din ako dito ng tinatawag dito na sumak, guys. So, dito ko lang siya nakita. Hindi ko alam sa Pilipinas kung meron tayong ganyan. Basta sumak yung kanilang tawag. Yung lasa niya ay maasim. Ito na nga, guys. Itin-transfer ko na nga siya dito sa ating dudukli tangery or tinatawag nating pressure cooker. And then, dito ay nagdagdag na ako ng more pa na tubig. And then, pagkatapos ay tinakpan ko nga siya, guys, at niluto ko siya ng 1 oras guys sa mahinang apoy lang. Pero nung 30 minutes ko na nga siyang naluto guys ay binuksan ko muna siya kasi madaling masunog itong ilalim guys or itong buday natin kaya i-control mo talaga siya guys. Hindi mo hahayaan na 1 hour talaga siyang nakasalang so kailangan mo siyang after 30 minutes tingnan mo kung kanang hindi ba siya kanang nasunog sa ilalim. So, ayun na nga, nung binuksan ko nga siya guys ay medyo ano na siya kanang pasunog na siya sa ilalim kaya na mabuti na lang at natingnan ko kaagad. So bali hinalo-halo ko lang siya para mawala yung dukot sa ilalim no. And then pagkatapos ay tinakpan ko ulit at isinalang ko ulit sa apoy ng another 30 minutes. And then after 30 minutes ay ito na yung kaniyang kinalalabasan guys. Luto na yung ating chorba at pang hinihintay natin kain tayo mga mare. Thank you Lord sa blessing at sa inyo mga mare. Bye bye. God bless you all.